The one that got away. At kanina nga mga yes friend ay napakinggan natin ang liham or sulat na ipinadala ni Yana para sa kanyang totga na si Kenneth. Diba? Na sa hindi inaasahang pagkakataon ay dahil na rin sa tawag ng panahon, no, kinakailangan na bigla-bigla na lang niyang iwan si Kenneth. Siya yung nang ghost kasi sabi nga niya na dumarami na yung responsibilidad niya sa buhay niya at hindi niya na kaya pang isabay si Kenneth doon sa mga taong bibigyan niya ng commitment. Well, kung iisipin natin, sige, may point ka doon Yana. Tama nga naman, 'di ba? Na kung nafe-feel mo, naiisip mo na dagdag lang si Kenneth sa responsibilidad mo at iisipin mo kasabay nung pagkakaroon ng sakit ng father mo ng cancer. Sige, ibibigay namin sa iyo yun. But the idea of ghosting him, hindi ka man lang nagpaalam bigla. Tapos basta-basta ka na lang nawala. Parang sa kwento mo nga, 'di ba? Ikaw yung totga ni Kenneth, hindi si Kenneth yung totga mo. Kasi ikaw yung bigla na lang nawala sa buhay niya, nang walang paalam, walang sabi-sabi, bigla ka na lang ng ghost. Tapos nung nakita mo si Kenneth na mukhang nakausad kahit wala ka, naging okay kahit iniwan mo siya. Meron kang kurot ng panghihinayang, 'di ba? Sabi mo, inaabot niya na yung mga pangarap niya or naabot niya yung pangarap niya maging engineer kahit wala ka na sa buhay niya. Well, alam niyo mga yes friend, gano'n naman talaga sa buhay, no? Darating at darating sa punto na mangangarap at mangangarap tayo kasama yung ibang tao or yung mga taong mahal natin sa buhay. And yet, darating din yung point na hindi lahat ng taong kasabay mong nangarap ay kasabay mong makaka-celebrate or kasabay mong magdidiwang kapag natupad nyo na yung mga pangarap nyo. Unti-unti malalagas, unti-unti mawawala sila sa piling mo. Pero ang pwede mong gawin ay ang magpatuloy sa buhay. Tapusin mo yung nasimulan mo. Umusad ka pa rin. Ipakita mo na kahit iniwan ka nila, kaya mo nang wala sila. And kudos to Kenneth, no? Na hindi man nabanggit sa kwento pero hindi na naghabol, hindi na nag-aksayang ng panahon pa para habol-habulin tong si Yana na bigla na lang siyang iniwan. Bagkus, nagpatuloy siya sa buhay niya, di ba? Umusad siya, pinili niyang maging better person kahit na iniwan siya. Ayun yung masakit, no? Para sa point ni Yana, ang sakit lang kung iisipin na yung taong kasama mong nangarap, yung taong karamay mo, yung taong katulong mong binubuo yung pangarap ninyong dalawa, suddenly mawawala sa buhay mo tapos makikita mo na lang out there. Iba na yung kasama niyang bumuo ng pangarap na minsan yung ginawa, na minsan yung sinimulan. Iba na yung kasama niyang mag-celebrate. Iba na yung kasama niyang pinapalakpakan ng mga tao na wow, congratulations, natupad mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. When in fact, alam mo sa sarili mo na ikaw yun eh. Ikaw dapat yun. Kayong dalawa sana yung magkasama sa pagtupad ng pangarap na yun. Well, sometimes we just have to admit na may mga tao lang talagang daraan sa buhay natin para i-motivate tayo, para gawin nating inspirasyon. Pero sa dulo, hindi talaga sila yung makakasama natin. And going back to Yana's letter, no? Kung susuriin natin yung liham na ginawa niya, mukhang okay naman na siya. Well, good for her. Good for you, Yana, no?
kung okay ka na. Mukhang tanggap mo na rin naman yung pagkawala nitong si Kenneth sa buhay mo. Which is, alam mo naman na dapat lang, no, tanggapin mo yun. Kasalanan mo, ikaw nagpakawala sa kanya, tapos magsisisi ka. Diba? Tanggapin mo yun. Ngatain mo yung pait ng sarili mong gamot. Well, yun nga. At least okay kay Yana. At least maluwag sa kanya. Tanggap niya sa sarili niya na nangyari lahat ng yun nung wala na siya sa buhay niya. Kasi nga naman, di ba, what if sila pa ring dalawa? Matutupad nga ba ni Kenneth yung mga pangarap niya sa buhay niya? Makakapag-aral nga ba ulit si Yana? Di ba yung mga ganong possibilities na lang yung tignan natin? I know it's toxic positivity, pero wala eh. Wala na tayong magagawa. Just to look at the better point of view of it. Just look at the greener part of the garden. Diba? Andun na eh. Tanggapin mo na lang yung katotohanan. Gayon pa man, at least, diba, pinagpapasalamat niya pa rin yung pagkakataon na nakilala niya si Kenneth. Is si Kenneth na sobrang bait sa kanya, si Kenneth na maalaga, si Kenneth na road to perfection. Kaya lang nagkaroon talaga siya ng hamon sa buhay, kaya kinailangan niya magsakripisyo ng isang tao, and suddenly and unfortunately, si Kenneth yung naisacrifice niya. Sayang lang kasi nung panahong pwede na, hindi na pwede pa. Kasi si Kenneth, meron ng iba. Natagpuan na ni Kenneth yung taong papahalagahan siya. Natagpuan na ni Kenneth yung taong hindi siya iiwan. Kasi sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, pwede naman pala yung magdamayan. Diba? Pwede naman talaga yun eh. Kung meron kang pagsubok na pinagdadaanan sa buhay mo, para saan pa tinatawag kayong mag-partner kung hindi kayo magtutulungan? Sayang lang nakalimutan mo yung purpose ni Kenneth sa buhay mo, na pwede mo siyang maging katuwang, pwede mo siyang maging kasangga sa pagharap sa pagsubok sa buhay mo. Nagsakripisyo ka ng isang lalaki para sa papa mo. However, suddenly, nawala rin yung papa mo. Sa'yo na nanggaling mismo. Dalawang lalaking mahalaga sa buhay mo yung nawala sa'yo. And again, we just have to be grateful na binibigyan tayo ng ganitong klase ng tao sa buhay natin. Natuturuan tayo ng leksyon na ang mga taong nagmamahal sa atin ay hindi dapat natin tinitake for granted. Diba? Ipagpasalamat mo yung presensya ng taong nandyan lagi para sa'yo in spite of your challenges, in spite of your personal problems. Well, at least, di ba, kahit papaano, naramdaman mo naman, Yana, yung tunay na pag-ibig, yung totoong ibig sabihin at kahulugan ng salitang pagmamahalan. And di ba, nakakatuwang isipin na at least proud pa rin siya doon sa tao na yun. Kumbaga, wala siyang sama ng loob. Buong puso niyang tinanggap yung pangyayari na nagkamali ako, pinakawalan kita. Ngayon meron ka ng iba. Tanggap yun ni Yana. And again, proud pa rin siya doon sa taong minsan ay naging mahalagang parte ng buhay niya. Pinagmamalaki, pinagyayabang, pinangangalandakan niya pa rin yung taong minsan dumaan sa buhay niya kaso pinakawalan niya. Naranasan ko rin yan, yung ipagyabang. Pero sa pasamaan ng ugali, nakakainis. At nanalo ako, charot. Nakakainis. Alam niyo, minsan mga yes friend, no, ang turo lang naman sa atin ito, ang bottom line lang ng usapan na to, mga bibi, ikaw kung kasama mo ngayon yung taong mahal mo na sinasabi mong hindi mo kayang mawala sa buhay mo, well, huwag mo i-take for granted yung bawat moments na magkasama kayong dalawa. Kasi kapag nagkalayo kayo ng taong yan, doon mo lang marirealize yung value niya. Doon mo lang makikita yung mga gaps and spaces, yung mga kulang kapag wala siya. Kaya i-value mo siya, no?
cherish every moments na magkasama kayo. Kasi hindi rin natin alam kung hanggang kailan yan. Hindi porket mahal na mahal nyo yung isa't isa at hindi porket mahal na mahal mo siya ay hindi na magkakaroon ng chance yung tadhana na kunin siya sa'yo. Nabawiin siya sa buhay mo. Kasi posible yun. Posibleng paghiwalayin kayo ng mundo. Kaya mas maganda kung susulitin nyo na. Para at least kung magkahiwalay man kayo, may babaunin kayo sa isa't isa. Masasabi mong nakasama mo yung taong pinakamahalaga sa'yo at nasulit mo yun. Tsaka feeling ko kaya naman siya tinawag na Totga, no? Kasi kahit wala na yung taong yun sa buhay natin, nananatili siyang espesyal. The ones that got away. Diba? Kasi kung wala naman yung halaga sa buhay mo, kung wala ka namang pakialam dun sa taong nawala sa'yo, hindi naman yan the one that got away. The one that, the one that bulti naman umalis na sa buhay ko kasi puro perwisyo. Tsaka yung may mga potential maging jowa ni Biboy Bibo dyan paalala lang sa inyo wag kayong Totga. Sinasabi ko sa inyo, wag kayong basta-basta mawawala. Pag nilandi mo si Biboy Bibo tapos bigla kang mawawala, ay sinasabi ko sa iyo, hahanapin kita hanggang purgatorio. Ay, nakakainis. Wala naman si Yaspre, ibibigay ko na sa iyo ang Friday night na ito, no? Happy weekend sa iyo dahil 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo, DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa araw ng Sabado 2 p.m. to 6 p.m. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mua mua. Happy weekend.